Mainit na balita. Nakapagbitaw din ako ng ganun eh. Aha. Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito eh. Naalala nyo ba yun? Opo. Yung isa, si Congressman Atrasado. Oo, nung nagtanong kayo doon, Yung isa, yung artista. Oo nga, oo. Hindi ko kilala itong mga ito eh. Bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Oho. Kasi kilala ko yung dalawa yan, yung dati. Nung hindi pa nag-quadcom eh. Magalang yung dalawa. Kaibigan ko yung dalawa na yun eh. Opo, oo. Ha? Hindi nagtuturo ng ganun. Hindi na, are you rebuking this committee? Hindi ganun yung kakilala ko. Merong galing-galingan pa ron, eh, di ba? Ayun. Yung masyadong masalita. Oho. No. O yung high blood, kilala mo naman yun eh. Si Congressman Paduano yan. Kaibigan natin yan. Walang tatalo. Oo. Walang tatalo. Pero yun. Meron namang, ayun nga, dahil hindi naman niya talaga, corroborate na ng corroborate. Wala namang word na corroborate. Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Oho. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki na Umaktong pareho pinagbago nila. abogado. Teka muna, hindi naman sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung magkakilala ko. Yun lang ibig ko sabihin dyan. Sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado eh. Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo eh. Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo eh. Yun hong, sabi niyo, high blood. Hindi, meron pa dun sa Pikon. Meron pa ba? Oh, pikon at saka Pikon high muna blood. tayo. Oh, sige. Pikon muna. Oh. Oh. Yung dating senadora, hindi ba sinabi ni Oho. dating Pangulong Duterte, hindi ko, Hindi ko Kilala kilala eh. Ayun nga, oh. di ba? Oh. Tapos, talagang obvious na Pikon eh. Oho. Mr. Chair, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi ako kilala niyan. Paano niya hindi ako kilala dito? Paano hindi ako makikilala? Palagi niya, ipakukulong kita. De Lima, ipakukulong kita. Maski po kanya si Executive Secretary Medjaldea, tanungin po niyan dyan. Kilala po nila ako eh. Naalala po ba nyo? Yung kauna-unahang sona Oh. ni Pangulong Duterte, sabi niya. Siya ang naging Puminto paksa. pa po siya sa tapat ko at kinamayan po niya ako. Yun, oo. Ibig sabihin po, talagang kilala niya ako. Oo. Bakit pinangangalandakan pa niya yun? Oo. Ang Pangulo siyempre, sinabi niya, hindi ko kilala ito eh. Ayun. Pikunan ito eh. Di ba? Nagbago daw kasi ng herdo kaya hindi na. Pagpalagay na natin. Oo. Pagpalagay na natin. May pabiro lang yan kay Pangulo eh. Bakit ka napikon? Aha. Pagka pikon talo, di ba? Ay, opo. Oh. Kahit sa mga bata, basta pikon, talo ho yan. Kung ako halimbawa, kung talagang, kung hindi ka pikon, Mr. Chair, nakakaawa naman po si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naman po siya matandang-matanda. Bakit po nakalimutan niya na ako? Mga ganun dapat ang Ay, tirada mo. tama. Yeah. Pero hindi ka dapat nagpa-apekto. Lumitaw dito. Nareyna ka ng mga pikon. Napikon talaga siya. Hindi ba? Reyna na. Kailangan kilalanin mo ako. Ipinipilit niya na, akala ko ba galit na galit ka dyan? Mas mabuti nga hindi ka na niya kilala eh. Oo nga, tama. Naisip niyo ba? Tayo ina-analyze lang natin. Kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipiko nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka man niya? Affected niya eh, no? Affected ka? Pag hindi ka pala niya kilala, medyo masakit palang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo. Pag-importansya mo sa dating Pangulo. Yun ang lumilitaw. Ang liwanag naman ito eh. Oho. Di ba tayo minsan? Opo. Meron tayong ina-analyze dito eh. Nakapagbitaw din ako ng ganun eh. Aha. Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito eh. Naalala nyo ba yun? Opo. Naalala nyo eh. Oho. Yung isa, si Congressman Atrasado. Oo. Nung nagtanong kayo doon, Yung isa, yung artista. Oo nga, oo. Hindi ko kilala itong mga ito eh. Tapos sabi mo naman, kilala ko po sila. Kilala ko po sila, oo. Naalala mo yun? Yes po, oo. Nelson, Nilista ko pa nga po pangalan ng mga yan eh. Sabi ko gano'n, oho. bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Oho. Kasi kilala ko yung dalawa yan, yung dati. Nung hindi pa nag-quadcom eh. Magalang yung dalawa. Kaibigan ko yung dalawa na yun eh. Opo, oo. Ha? Hindi nagtuturo ng ganun. Hindi na,
Are you rebuking this committee? Hindi ganun yung kakilala ko. Magalang yun. Mga kaibigan ko yun eh. Yung isa, kapitbahay ko nga na gano'n eh. Paano ko ngayon sasabihin? Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki na Umaktong pinagbago nila. Teka muna, hindi naman sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung mga kakilala ko. Yun lang ibig ko sabihin dyan. Yun nga. Okay? Sapagkat, sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado eh. Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo eh. Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo eh. Opo. Ito yung punto natin, kaya ako nasabi. Kaya kanina, nung sinasabi dinidiscuss natin, ba't hindi niya ako kilala? Ba't ang sakit ang loob mo? Gusto mo bang kilalanin ka pa rito eh? Galit na galit ka rito? O ngayon, pansinin mo ngayon, anong klaseng katangian ang ipinakita nila sa buong Pilipinas? Yun. Na atin, magalang, bastos, Pikon? High blood, yung isa. pang-apat, high blood. Go. Mainitin ulo. Ayan. No. O yung high blood, kilala mo naman yun eh. Si Congressman Paduano yan. Kaibigan natin yan. Walang tatalo. Walang tatalo. Pero yun, alam mo ba yung 14 na oras ko, ina-expect ko na magtatanong siya, meron siyang line of question. Hindi pala siya nagtanong. Doon ako na si Payo eh. Kasi hinihintay ko yung mga linya ng itatanong ni Com Caramps. Wala, puro lang pala sa order. Sabi, order. Nagpo-point of order na lang siya eh. Puro point of order. Ito yung problema natin. Opo. Pag nag-point of order ka, pangkaraniwan, dapat merong mga rules na nilabag mo. Okay. Kasi raw, sinabi niya, hindi rules ang sinasabi niya eh. Oo. So, pinipilit niya yun. Hanggang doon lamang ang kaya niyang gawin. Pinipilit niya na merong nilabag sapagkat napatunayan na ganito, bakit iniiba mo? Wala sa hulog talaga yung mga ganun eh. Kasi pagka point of order ko, tatawagin agad siya kasi uunahin siya, di ba? Priority yung point of order. Pag nag-point of order ka, ang sasabihin ng chairman, what rule has been what is your point of violated. order? Opo. What is the point of order? Kasi it presupposes the violation of the rule. Tama. Ano yun? Wala naman pangkaraniwan. Wala silang sinasabi na rule na na-violate. O kamukha nung sinasabi ni Congressman Abante. Pinangaralan niya si Pangulo. Aba? Pangulo, kanya, kami po yung nakikiusap, huwag po kayong gagamit ng mga bastos na pananalita na ganito, na bulgar na ganito, ganyan-ganyan. Opo. Sapagkat po, hindi namin papayagan yan. Magpo-point of order po ako. Anong basis ng point of order? Halimbawa, di ba, yung Pangulong Duterte, palagi niyang ginagamit yung PI. Yan. Alam na natin yan. Huwag na natin PI, sabi niya. Para sa kanya, bulgar yun. Paano kung halimbawa, nandun ako, wala lang na gano'n eh. Nasa dalawang pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung PI, hindi isang bulgar na, isang pangkaraniwang remark na ginagamit. Kasi may nagdemanda eh. Ano naging issue ba sa korte yan? Nag-issue sa korte. Dinimanda ng ano yung termino natin? Ng kawalan ng paggalang. Kasi inano siya. Slander by D o whatever. Ang ruling ng court, hindi ano yan. Common ano lang yan eh. Ayun, ganun ba? Kasi kung papansinin mo, yung PI, pansinin mo, sa bawat ginagamit na pananalita ni Pangulong Duterte na PI, wala siyang mo. Ibig sabihin, wala siyang inaano na isang Hindi siya tao. pinapartikular sa isang tao. Wala. Basta niya, PI. Sabi niya lang. Iba yung sinabi mong PI mo. Direkta sa'yo. Pansinin mo lahat ang sinasabi niya. Wala. Kaya makikita mo, kabisado niya yung batas eh. Kabisado niya yung batas. So dito lilitaw ngayon lahat. Ito nga, nagpipilit siya, na pinipilit niya na mabuti hindi siya pinangaralan. Hindi lang kumikibo yung dating presidente.
Pwede nating sabihin sa kanya, pwede nating i-text sa kanya, basahin mo itong desisyon ng Korte Suprema, dalawang jurisprudence. Yung PI ay isang pangkaraniwang ekspresyon na ginagamit. Hindi vulgar. Ayun pala, no? Kaya pala sa Senado, hindi siya pinigil kasi sabi niya, parang, sabi ang ruling... Una, wala siyang sinabing mo. Oho, Di ba? oho. Statement of I-analyze mo lahat ng mga pinagsasabi niya. Wala Statement of yung facts mo. daw po yun eh, sabi niya. Oo. Kumbaga, yun ang nasabi niya that time, actual nung nababanggit niya salita na yun. Oh, yun. Ayun. Oho. Tapos na ba tayo? Hindi ho, meron pa. Uuwi na ako eh. Martis pa lang eh. Nagkamali ako. Kala ko Biyernes eh. Oho. May meeting pa ako eh. Meron palang, so yun ang apat na katangian ko nga na dapat ay ma-analyze din ng Kaya ating mga natin kabayan. ine-expose, tinutulungan natin ang ating mga mamamayan Opo. para makita nila, pati katangian na kanilang ipinakita, yung kanilang decorum, yung kanilang composure, dapat sa liwanag po, sa liwanag ng mga pangyayari, salaminin po ninyo kung sino-sino sila. Oho. Oho. Naku, oo nga, no? Makakatulong yun para mag-analyze ang ating mga kababayan. Merong galing-galingan pa ron, di ba? Ayun. Yung masyadong masalita. Oho. Sa Ingles, tawagin yun, smart aleck. Smart Alec. Tagalog mo yung smart aleck. Galing-galingan. hindi ko alam kung ano eh. Alam naman ako, konti lang alam ko sa Tagalog dyan. Opo. Kapampangan ako eh. Opo. Sa Kapampangan, ano bang tawag doon? Smart aleck. Oh. Tagalog mo nga. Naku, ngayon ko lang narinig ko yan. Ayan, ang hirap naman sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, maghanda kayo eh. Smart Alec. Yung masyado siyang Nagdudurong-durungan ng, oo. mapaggamit ng... Tama naman yung mga salita. Kaya lang, halimbawa, pwede mo naman sabihin sa pamagitan ng isang salita lang. Gagamitin mo pa 5 hanggang 8 salita. Mapalabok masyado magpananalita. Yung Mabulaklak na pananalita. Siguro smart alek, bulaklakin. Alam mo? Pwede na ba yun, Nelson? Pwede. Pwede, oo. Hindi ba? Nga, no. So, pagka... With all due respect, I wish to manifest, Mr. Chair, that on the basis, mga ganon, ha? Yan ang mga smart alek. Ayun. Meron namang, ayun nga, dahil hindi naman niya talaga, corroborate na ng corroborate. Wala namang word na corroborate. Affidavit ka niya. Wala namang affidavit. Ito yung kinakailangang ma-expose eh. Opo. Oh. Pagkatapos ito, ang susuri, ito ang mag-iimbestiga sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Salaminin mo ngayon. Kaya pala ang daming nagsasabi ngayon, Kong, at makalipas ang ilang mga araw, nag-a-analyze, mukhang napaglaruan talaga ng dating Pangulong Rodrigo Meron pang Duterte. U-tering, di ba? Ano yung utering? Atering dapat yun. Dahil nga sa kanilang Ala ko, dapat sana, kasi lalo na kung wikang banyaga, Opo. isip-isipin ulit-ulitin mo, U-tering ka niya. So, medyo walang, siguro utter. Utter. O kung gagamitin mong intransitive linking verb, halimbawa, uttering. Pero sasabihin, U-tering. Parang huminate na naman. Opo. Ano kasi avoid na dito. Huwag bawal umihi dito kaya. Ay, nako. Yung kawalan ng due process, yun palagi natin sinasabi. Yun nga. Baka sabihin nila due process na kayo ng due. Ano ba ibig sabihin ng due process? Bakit kinakailangang itanghal natin yun, Nelson? Bakit nga po? Oo. Hearing lang naman yan. Hindi naman korte ko. Aba, hindi. Ang due process ay nasa sentro ng ating body of laws yan eh. Kahit sa hearing ng Congress? Oo, kahit saan. Kahit po in Wala aid ding of due legislation, process. Kong, mga Ba ganyan. yun? O bakit hindi mo tingnan sa avatar mo? Maski na si Daniel Webster, meron siyang sinasabi kung ano yung due process. Ganun ba? Daniel Webster, a prominent American statesman and lawyer, defined due process as a law that hears before it condemns. Oh, teka muna, bulitin mo. Hears The law. the law that hears before it Oh, condemns. Tagalog, Jen. Hears. Here's
Ano ba yung, here's Batas na dumidinig. Ayun. Didinggin mo muna yung panig niya. Kala ko, Before it condemn. kala ko HER, here. Ano yung condemn? Bago mo siya lipakin. Bago mo siya... Kondenahin, bago mo siya Bago mo siya hatulan. kondinahin. Pakinggan mo muna siya. Tuloy. Which proceeds on inquiry and renders judgment only after trial. Yun. Which proceeds on inquiry And renders and renders judgment judgment only after trial. Yan ang due process. Makalipas ang pagdinig pala. Pakikinggan mo. At pagkatapos merong inquiry, sapagkat merong isang trial. Yan ang due process. Pagbibigyan mo. Nakapagsalita ba ang Pangulong Duterte? No, puro tanong lang. Wala. Ito, may